Cert na dalhin kayo sa Kasi korte. hindi ko ni-recognize yung jurisdiction ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Kapag galing sa Supreme Court, kung galing sa RTC, respetuhin ko yan. Pero kung galing sa ICC, So, same yung statute, sir? Ha? Same lang yung statute. If it's coming from this, ICC, what? no, kung coming from ICC, hindi ko ni-recognize yan. Oh. Sir, nasabi niyo ba? Sir, kumusta? May So, ibig sabihin mga pre, pag halimbawa lang lumabas yung warrant of arrest galing sa ICC, magtatago itong si Bato. Hindi niya re-respetuhin. Tama? Kasi sabi niya, hindi daw niya nire-recognize. Diba? So, hindi siya magpapakita. Magtatago siya. At tapang na tao magtatago. Pero kung alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanang ginawa, aharapin mo yan. Kasi, ang problema, Bato de la Rosa, hindi yan tinatakasan. Dapat, hinaharap yan. Tama? Tama talaga. So ngayon mga pre, bigyan po natin ng reaksyon itong mga sinabi ni Bato de la Rosa dito, no? At anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Siyempre mga pre, may Team Birador din po tayo. Ayan ha. So, yun. So, hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Para naman maging updated kayo sa mga uploads natin. Ngayon. At eto na, no? Bigyan na po natin ng reaksyon itong mga sasabihin po ni Bato de la Rosa, no? Isa-isahin po natin yung kanyang mga sasabihin dito. Noon pa, kaya nga hindi ko naniniwala na walang kooperasyon na ginawa ang gobyernong ito sa ginawang investigasyon ng ICC. Teka lang. Hindi daw po si Bato naniniwala na walang kooperasyon ang gobyernong ito sa ginawang investigasyon ng ICC. Hindi daw po siya naniniwala. Pero Bato, tandaan mo. Ha? Ang kaso na yan, patungkol kay Digong, ay matagal nang nakafile sa ICC. Ngayon lang lumabas sa administrasyong ito. Ngayon lang. Ngayon, syempre, paniniwala mo yan. Nasa sayo yan. Wala ka namang, yun, ipaniniwala mo, opinion mo. 'Di ba? At hindi mo rin pwedeng sabihin, hindi, nakipagtulungan talaga yung gobyernong ito sa ICC. Wala kang ebidensya. Opinion mo yan, Bato de la Rosa. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, nakipag-cooperate yung yung gobyernong ito sa ICC. Yung sinasabi mo, hindi ka lang naniniwala, okay yun, walang problema doon. Opinion mo yan eh. 'Di ba? Pero kung ako yung tatanungin, kung nakipag-cooperate man ang gobyernong ito o hindi, same lang. Mas maganda nga kung nakipag-cooperate eh. 'Di ba? Para itong mga pamilya ng mga biktima, ng mga pamilya na namatayan, magkaroon po ng hustisya. 'Di ba? Kasi sa panahon ninyo Bato, wala silang hustisya eh. Tingnan mo, Bato de la Rosa, yung mga pinagbabaril sa panahon nyo, ang nakalagay sa death certificate, heart attack. Lo, may tama ng bala tapos heart attack. Diba? Doon pa lang wala nang hustisya. Binaliktad na yung katarungan, yung katotohanan, di ba? Tuloy natin. Deny sila ng deny, pero pang-ilalim, ginagawa nila yung operasyon. Ako pwede. Normal naman yan, strategy ng gobyerno eh. Kung totoo yan, di mas maganda. Sasabihin sa media, basta makakabuti lang sa mga Pilipino at proteksyon sa mga biktima, walang problema doon. Anong masama doon ba to? Kaya ang tanong ko sa inyo, masama ba yung ganun diskarte? Diba? Hindi naman, huwag yung gawin bobo yung gobyerno. Normal lang yan, nagagawa sila ng paraan para sa ikakabuti ng mga biktima, ng mga Pilipino. Gets mo? Sinabi na ni Senator Arme, di ba? Saan hinaus yung mga taga-ICC? Doon sa, Raffles, Diamond. Raffles, Baidas Hotel, Diamond Hotel. Diamond Hotel, at whose expense?
Ano yung natin kung ato suspension? Sino na-accommodate sa kanila? Diba, gobyerno rin natin. Natural, sino pa ba yung gagalaw? Kundi gobyerno. Eh kahit nga yung bumabati ko sa gobyerno na nakakulong sa Qatar, gobyerno pa rin ang gagalaw para matulungan yung mga yun. Nagigits mo ba to? Gobyerno at gobyerno talaga. Kahit gano'n ka pa kasamang tao, o kahit pagpalagay natin, pumalag ka sa pulis, nanlaban ka, tinamaan ka, pero buhay ka pa, nasugatan ka, ipapagamot ka pa rin ng gobyerno kahit kriminal ka. Ganun ang gobyerno natin. Di ba? Sir, may information na about your warrant. Wala ko informasyon. Bahala na. Kung merong warrant, sige. Tingnan natin. Sir, but how are you preparing? Ha? Dito sa Luzon, sir. Nakakampanya ka dito sa Luzon? Or more on, Oo, nagkakampanya ako. limited? Ha? Inyong Walang limit. Kung saan may imbitasyon, doon ako. Nagkataon lang na marami tumatawag sa akin ng mga mayor sa Mindanao. Ah, Siyempre, ako'y naniniwala na pag may warrant of arrest na, si Bato de la Rosa galing sa ICC, hindi naman po isa sa publiko yan. Parang ginawa kay Digong noon. 'Di ba? Para si Bato hindi makapagtago, hindi makapaghanda. Ganun naman yung mga yung diskarte, 'di ba? Para yung lakad po nila ay hindi po mabulilyaso. Mabulyaso. Bulol tuloy ako. 'Di ba? Kasi si Nicolas Torres sasabihin 'yan. Ay, Bato, may warrant na dito. Pero hindi namin sasabihin sa publiko. Ganun po, 'di ba? Kasi katulad kay Digong noon, 'di ba, nag-ikot-ikot lang yung mga kapulisan sa sa airport. Pero sinabi ng Philippine National Police na wala, lang 'yan. Exercise lang, ganun. Pero may warrant na. Diskarte nila 'yun, hindi mo pwedeng pakialaman 'yun. 'Di ba? Hindi ka naman pulis para makialam eh. Sasabihin mo, "Oy, sinungaling yung mga PNP oh." Yung PNP sinungaling. Hindi naman sinabing may warrant, meron na pala. Hindi mo na sinabi nilang may warrant. Ang sabi lang nila, wala pa. Pero meron na pala. Diskarte nila yun eh. Bakit, pulis ka ba para questionin mo sila? Ganun ba? Ha? Parang, halimbawa lang, may magnanakaw sa loob ng bahay mo. Pinasok yung bahay mo. Tapos meron kang, ano ba yung tawag doon? Yung parang malaking speaker tapos magsasalita ka. Hindi mo naman pwedeng sabihin na nasa labas ka, pero alam mo na may magnanakaw sa loob. Hindi mo naman pwedeng sigaw, "Hoy, magnanakaw, nandito na ako, patay ka ngayon." Di makakapaghanda yung magnanakaw. Hindi mo pwedeng ganon. Ang diskarte mo bilang may-ari ng bahay, so surprise mo siya. Tatawag ka ng pulis, iikot na yung pulis dyan para mahuli yun. Gets nyo? Yes. So, nandun ako sa invitasyon nila. Pinuntahan ko sila. Sir, nagpre-prepare po ba kayo if ever may warrant, like may legal team na kayo na namamata, parang nag-feeler na kayo sa mga abogado? Meron. Pinahanda tayo. In fact, yung ginawa nga natin na petition sa Supreme Court, di ba, pending pa. Hinintay natin yun. That's one of my preparations. Yung ginawa natin petition sa Supreme Court. Kung meron nga pong warrant, sir, how do you plan to confront it? Pupunta po ba kayo or lalabanan nyo rin sa court? You will assert na dalhin kayo sa As I have said, korte? hindi ko ni-recognize yung jurisdiction ng ICC. Okay, sa madaling salita, hindi niya nare-recognize yung jurisdiction ng ICC. Sa madaling salita, hindi niya ito bibigyan ng pansin. Ignore niya. Magtatago. Papunta talaga. At saka nasabi na naman niya ni Bato de la Rosa na pag nangyari yun, magtatago siya. Diba? If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Yan na naman tayo, Bato eh. Dahil wala kang kaso sa wala kang kaso sa Pinas. Sasabihin mo, re-respetuhin ko yan. Pero nung wala pang ICC, masyadong malamig yung ICC noon. Ang sabi mo, "Go ahead, Trillanes! Sirs, ICC. Sabi mo, haharap ka pa nga eh. Kahit si Trillanes sumama pa, sabi mo. Nung may warrant na, ay biglang atras, nagtago ka na.
Eh, paano pag may kaso ka dito sa Pinas? Ang sabi mo ngayon, haharap ka. Kasi, i-recognize mo. Paano pag meron talaga? At nandyan na yung warrant? Paano yun? De, example lang. Magtatago ka na naman kasi meron. Wala kang isang salita eh. Ha? Kapag galing sa Supreme Court, kung galing sa RTC, respetuhin ko yan. Pero kung galing sa ICC, So same yung stand. Sus! ICC, ICC! Mr. Trillanes! Ito talaga ako. Ay, nako. Bato, sorry ah. Medyo naalala ko lang kasi yung sinabi mo. Nakakatawa din. ha? Same lang yung stand nyo. If it's coming from This- ICC, well, No. Kung kami from ICC, hindi ko nirecognize yan. Oh. Alright. Sir, nasabi niyo kan... Sir, kumusta may communication na kayo kay PRID? Wala nang Wala pa. Wala pa. Wala pa. No plans of going sa Daig. Ha? No plans of going. Mag-try ako mag-apply ng Schengen visa. Kung Malapit na dun ba to? Malapit na yung ICC dun. Kung pupunta ka mismo doon, ay nako. Pero ano sa tingin niyo, pupunta ba si Bato doon? Eh, lungga ng mga ano yun eh, ng International Criminal Court. Lungga nila yun. Hindi, alam ko, hindi ka pupunta doon ba to? Medyo kinakabahan ka rin siguro. Siyempre, papasukin mo yung lugar nila eh. Oh. isyuhan ako, then maybe bago or pag may pagkakataon before election, sana makabisita man ako sa kanya. Sir, wala akong concern. Baka i-detain ka na nun. Grabe yung reporter na yun ah. Ang sama. Ano kayong magiging sagot ni Bato? Tingnan natin. Siyempre, lugar ng ICC yun eh. Oh. Ano masasabi? Sige lang, editin mo lang. Alanganin. Bisit. Natawa ako dun ah. Sige lang. Okay. So tuloy. Pagpunta ako doon sa dahig, mag-wig ako. Ah, hindi uy. Makilala ka pa rin ba to? Siyempre, sa alam mo kasi, hindi ka lang makikilala sa ulo. Hindi, totoo. Kahit mag-wig ka pa, may mga lumabas na nga sa internet na naka-wig ka. 3 klase yun eh. Pero yung katawan mo ganun pa rin eh. Bilang isang Bato, kilala ka pa rin eh. Kung ano yung hugis ng katawan eh. 'Di ba? Eh kung yung wig lang naman, tangin. Wig ako, pero hindi na ako makilala doon. Mm. Ha? Depensa ka. Akala mo, isa lang wig ko. Meron pa akong afro dyan. Tingnan nyo pag mag-afro na. San Marino Corn Tuna. Oh, 'di ba? Galing. Magwiwig daw si Bato. Lilinlangin yung ICC. Hindi, totoo kung pupunta alam ko hindi mangyayari yan. Parang siguro nag-joke yan ni Bato, pero alam ko hindi pupunta si Bato doon. Kasi lungga nila yun eh. Hindi, okay lang, pumunta ka doon kung wala ka pang warrant. Eh paano kung meron na? Tapos natsamba na nandun ka? Eh hindi ka na makakalabas doon. Hindi ka na makakauwi ng bansa. Iko-corner ka na eh. Ganun lang, di ba? So, anyway, kay Bato de la Rosa, mukhang alanganin naman siya ngayong manalo. No, parang tagilid talaga. Lalo na pag hindi po nanalo itong si Bato de la Rosa, sino pang tutulong sa kanya? 'Di ba? Sabi niya hindi niya nirerespeto yung ICC. Kasi walang jurisdiction dito sa ating bansa. So ang ending po niyan, magtatago po si Bato. Tagal nun. 6 years? Sabagay may 3 years pa ulit, pwede siyang tumakbo. Kapag siya ay natalo ngayon. Congratulations na lang sa iyo, Bato, ha? Ayan, so yun lang po yung ating video ngayon, mga pre. Siyempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Yan. Diba? At syempre, may Team Birador po tayo. Ayan, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, syempre, pasalamatan ko lang din po yung mga bago nating subscriber dyan. Salamat po sa suporta
sa ating YouTube channel. Ayan na, so hanggang dito lang muna yung ating video. Kita-kits po sa susunod na video.